Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hawak ni Moira ang ina ni Annalyn na si Lynette. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Annalyn, kasama na ang mga magulang niya sa loob ng Apex. Nasaktan si Moira dahil mas pinili ni Zoe ang pamilya Tanyag kesa sa sarili niyang ina na si Moira. Pinagtanggol ni Annalyn si Zoe nang saktan ni Moira si Zoe sa harap nila. Huwag raw saktan ni Moira ang kapatid niyang si Zoe. Pinarealize ni Annalyn kay Moira na hindi sakripisyo ang ginawa ni Moira kay Zoe, kundi isang pagmamahal. Pero sana raw ay naisip rin ni Moira na nagsakripisyo rin si Zoe para lang sa kagustuhan nitong si Moira. Binigyan ng isa pang pagkakataon si Zoe para sumama kay Moira. Pero mas pinili talaga ni Zoe na manatili kasama sila RJ. Sinabi ni Annalyn na siya na lang ang kunin ni Moira. Tutal naman raw ay si Annalyn lang ang gusto ni Moirang makuha. Nagalit lang ng husto si Moira kay Annalyn. Hanggang ngayon raw ay bida-bida pa rin itong si Annalyn. Sumagot si RJ na siya na lang ang pagbuntungan ng galit ni Moira. Tutal naman raw ay si RJ ang punot dulo ng lahat kung bakit galit si Moira sa kanila. Hindi nakinig si Moira. Hinanda na ni Moira ang kailangan nila para sa plano ni Moira na patayin ang pamilya Tanyag, kasama ang anak na si Zoe. Binigyan ng option sila RJ kung paanong pagpatay ang gusto nilang mangyari sa kanila. Pero sisiguraduhin raw ni Moira na hinding-hindi na sila mabubuhay. Kaya magkita na lang raw sila sa impyerno. Iyak ng iyak si Zoe. Hindi na niya nagawang pigilan ang mami niyang si Moira sa kasamaang ginagawa sa kanila. Sa labas ng Apex, hindi mapakali si Doc Ray. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin alam ng mga pulis kung paano sila makakapasok sa loob ng Apex dahil wala silang ibang alam na daan papasok sa loob ng Apex. Maya-maya ay biglang dumating si Regan. Nakibalita si Regan kung ano na ang nangyayari sa loob. Sinabi ni Doc Ray kung ano ang lagay. Kaya naisip ni Regan na tumulong sa mga pulis. May alam raw si Regan na daan na hindi alam ng ibang tao. Naalala ni Regan na dinadaanan nila yun nung panaong janitor pa si Regan sa Apex. Kaya nabuhayan si Doc Ray at tinawag ang mga kapulisan. Sinabi ni Doc Ray sa mga pulis na may alam si Regan kung saan sila po pwedeng dumaan papasok ng Apex. Kaya tinuro ni Regan kung saan. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga pulis. Handa na silang pasukin ang loob ng Apex. Sa loob naman ng Apex, nanlaban sila Doc Luke, kaya nakatakbo lahat ng bihag ng tauhan ni Moira. Samantala, sila Josa naman kasama ang mga kaibigan ni Annalyn ay sumisigaw at nanghihingi ng saklolo. Ngunit kinuha rin sila ng tauhan ni Moira at dinala mismo kay Moira. Dumiretso naman sila Doc Luke sa emergency room. Nakita nila na may mga pasyente na kailangan ng tulong nila. Kaya tinulungan nila ang mga pasyente kahit na nga maabutan pa sila ng mga tauhan ni Moira. Maya-maya ay naabutan sila ng tauhan ni Moira. Pinagtataas ang pangkamay nila ngunit hindi nila pinapansin ang sinasabi ng tauhan ni Moira. Pinagpatuloy pa rin nila ang pagtulong sa pasyente. Nagmakaawa sila Nurse Karen na hayaan silang gawin ang tungkulin nila bilang isang nurse at doktor dahil yun raw ang sinumpaan nila. At kung mamamatay sila ay patayin na lang raw silang lahat.
Ang importante sa kanila ay makatulong sila sa pasyente. Mamamatay raw sila ng may dignidad. Wala namang nagawa ang tauhan ni Moira. Hinayaan na lang sila na gawin kung ano ang gusto nilang mangyari. Samantala, kinonsensya naman ni Diyosa si Moira. Ngunit wala na raw konsensya si Moira. Kaya pinindot ni Moira ang hawak niyang device na kumokontrol sa pagsabog. Nabigla ang lahat sa pagsabog. Habang si Moira ay naiiyak na sa lahat ng ginagawa niya. Nagwawala si Diyosa dahil sa ginawa ni Moira, sa pag-aakala na ang pamilya Tanyag na ang pinasabog ni Moira. Nakapasok na rin ang mga SWAT sa tulong ni Regan. Nalaman na rin nila Moira na sinugod na sila ng mga pulis, kaya nag-utos na si Moira na tumakas na silang lahat. Nagbabarilan na sa loob ng Apex. Samantala, nakalagan na nila Regan at Doc Kim sina Annalyn. Ganun rin sila Diyosa. Kinalagan na sila ng mga pulis at nakatakas na sila sa kamay ni Moira. Bago makatakas sila RJ, nakasalubong nila ang tauhan ni Moira at si Lynette naman ay pasimpleng kinuha ni Moira. Hinanap ni Annalyn si Lynette. At sila Nurse Karen ang nakita ni Annalyn. Mas pinili muna ni Annalyn na samahan sila Nurse Karen at tulungan ang mga pasyente, habang sila RJ ay patuloy na hinahanap si Lynette at Annalyn. Napag-alaman na may tinanim na bomba sa Apex, kaya lahat ng tao sa Apex ay pilit ng pinapalabas ng mga SWAT. Hindi pa rin nila matagpuan kung saan dinala ni Moira si Lynette. Natatakot na si Annalyn sa maaaring mangyari sa nanay niyang si Lynette. Lalo pa at nalaman nga nitong si Annalyn na nagtanim pa ng bomba sa loob ng Apex. Nakarinig silang lahat ng isang malakas na pagsabog. Nasa loob pa rin si Moira pati na rin si Lynette. Hindi nila alam kung kasama si Lynette sa nasabugan. Kaya iyak ng iyak si Annalyn. Sinabi niya na nasaan na ang nanay niyang si Lynette. Kailangan daw puntahan ni Annalyn sa loob si Lynette. Ngunit pinigilan lang siya ng mga pulis, pati na rin ng mga kaibigan niya. Dahil hindi na po pwedeng pumasok sa loob. Nagwawala si Annalyn. Iniisip ni Annalyn ang kalagayan ng nanay niyang si Lynette. Sa kamay nitong si Moira. Dinala naman ni Moira si Lynette sa isang kwarto. Nagsalita si Moira sa mic at inannounce niya na hawak niya muli si Lynette. Natakot ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang kaya pang gawin ni Moira. Ngayong desidido na nga si Moira na mapabagsak silang lahat. Makaligtas kaya si Lynette sa kamay ni Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!